praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, hindi lahat ng nagigising ay alam nila ang dahilan bakit sila ay ginising muli ng Diyos. Hindi lahat ng nabubuhay ay alam ang kahulugan ng kanilang buhay. Isa yan sa mga nagiging dahilan ng ating lungkot. Isa yan sa mga dahilan bakit nawawalan tayo ng gana. Sa banal na misang ito, naway makita natin muli ang dahilan bakit tayo ay binuhay, ginising, pinapalakas ng Diyos. Kapatid, maniwala ka. Pinipili ka ng Diyos. May pinapagawang misyon ng Panginoon sa iyo. Magdasal ka, makinig ka sa Kanya, at pag sinundan mo ang Diyos, magiging pagpapala ka niya dito sa mundo. Sa mga napakaraming beses na kung saan ang ating Panginoon kinakausap tayo, pero tayo nagbibingi-bingian sa Kanya dahil sa ating pagkakasala. Tayo lumayo sa Kanya, magpakumbaba tayo muli. Hilingin natin ang Kanyang awa, Kanyang kapatawaran, para tayo muling mapalakas niya sa pamagitan ng Kanyang banal na katawan at dugo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa paggadapa ang sangkatauhang masuwayin. Paggaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinagip mo sa pagkaalipin, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Si Jose, bilang gobernador ng Ehipto, ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 4 araw, sinabi ni Jose sa kanila,
Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdadala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano. Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa. Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. Nagsusumamo ko sa inyo, huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas ninyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas na masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, at si Simon Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay sinugod ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil.
o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron po akong gunting dito. Hindi ko po alam kung nakikita nyo. No? Ano pong mangyayari sa tingin nyo kapag hinagis ko, tinapon ko itong gunting sa inyo? Sigurado, meron po masasaktan sa inyo. Hindi po ba? O kaya, ano pong mangyayari kung ibibigay ko itong gunting na ito, no, sa isa pong 2 years old na bata? Ano sa tingin nyo ang gagawin niya? Saan niya gagamitin itong gunting na ito? Sigurado paglalaroan po ng bata. Di po ba? Baka masaktan siya, baka makasakit siya, baka matusok pa niya ang mata niya. Hindi po ligtas ang bata. Maliit na bata, hawak-hawak ang isang matulis na gunting. Amen? Pero ano sa tingin niyong mangyayari kung ang gunting naman na ito ay ibibigay po natin sa isang mananahi, a dressmaker? Magagamit po niya ang gunting para makagawa ng isang magandang damit. Di po ba? Kung ang gunting na ito, ibibigay niyo po sa isang depressed na tao, ano po mangyayari? Baka gamitin niya para magpakamatay. Pero kung gagamitin mo ang gunting na ito, ibibigay mo siya sa isang hardinero. Ano po sa tingin niyo sa niya gagamitin? Sa kanyang hardin, para mapaganda niya ang mga inaalagaan niyang bulaklak o halaman. Di po ba? Kung ibibigay mo ang gunting na ito sa isang tao na may diferensya sa kanyang pag-iisip, may sira ang kanyang ulo, ano po sa tingin niyo ang gagawin niya? Saan niya gagamitin ang gunting na ito? Baka kasakit siya sa kapwa niya. Pero bigay mo ang gunting na ito sa isang artist. Gagamitin niya ang gunting para gumawa ng isang obra maestra. Di po ba? So understand, my dear friends, that a tool is neither good nor bad. But it becomes good or bad depending on its usage. A tool is neither good nor bad, but it depends on whose hands that holds the tool. A tool becomes bad when the person holding onto it does not know how to use it properly. Amen? But a tool becomes good when the person holding onto it knows how to use it properly. A tool becomes good in the right hands. At ganyan din po sa buhay ng tao eh. Tayo po mga tao, pag tama ang pagkagamit sa ating buhay, nagiging mabuti tayo. Pero kung hindi mo alam gamitin ang iyong buhay, masasaktan ka, makakasakit ka sa iba. Amen? Kung hindi mo alam hawakan, dalhin ang buhay mo, siguradong mawawala ka at magwawala ka. Pero kung alam mo lang gamitin itong buhay na binagkaloob, binigay ng Diyos sa iyo, napakarami mong mabubuti at magagandang magagawa. At kung ipapahawak mo ang buhay na ito sa Diyos, magiging pagpapala ang buhay mo sa iba. I want you to understand that, my dear friends. If you know how to use your life properly, your life will become beautiful. And if you allow God to hold your life will become a blessing. Balikan niyo po ang ating ebanghelyo na rinig natin na pinili ng ating Panginoon, itong 12 apostol niya. Hindi po sila perpekto. Marami din po sila mga pagkakamali. Pero sa pamumuno ni Jesus, dahil nagpahawak sila sa kamay ng Diyos, itong mga apostol ngayon ay naging haligi ng ating simbahan. Ang kanilang buhay ay naging blessing para sa ating inang simbahan. Yes, the apostles were never perfect, and yet in the hands of God, they became good and holy people, advancing God's glory.
Dahil pinahawak po ng mga apostol ang kanilang buhay, ang kanilang kalayaan sa Diyos. Nakagawa sila ng mga milagro. Nakapagpagaling sila ng mga may sakit. Nakapagpaalis sila ng mga masasamang espiritu. Napahayag nila ang salita ng Diyos at napakilala nila ang ating Panginoong Jesucristo sa napakaraming tao. Yan po ang epekto kung pipiliin nating ilagay ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Kaya maganda pong itanong ito sinong humahawak sa buhay mo? Sinong nagkokontrol sa iyo? Sino bang sinusundan mo ngayon? Noong po nakaraan na linggo, pagkatapos po ng aking misa, may lumapit po sa akin, nagpapatulong at nagpapabendisyon. Sabi po niya, Father, hirap na po ako. Depressed na po ako. Ang gulo-gulo po ng aking isip. At tinanong ko po sa kanya, ano bang problema? Sabi po niya sa akin, palagi ko pong iniisip, Father, kung mamamatay din po ang tao, para saan pa ang ating buhay? Kaya di ko po alam kung anong aking gagawin. Ganon din naman, mawawala din naman ang buhay. Bakit pa ako lalaban? Bakit pa ako magpupursige? Bakit pa ako magtatrabaho? Bakit pa ako magpapagod? Kaya nga po, dahil yan yung palaging nasa isip ko, ang bigat ng aking damdamin, nalilito po ako, nasisira ang aking trabaho, sabi po niya. At hindi po kami maayos ngayon ng aking misis. Ang sabi ko po sa kanya, kaya nalilito ka kasi pinahawak mo ang isip mo sa utak mo. Ang utak ng tao, gamit lang. Huwag kang magpapagamit diyan. May kaluluwa ka din, kapatid. Sabi ko po sa kanya, pakinggan mo ang sinasabi ng iyong kaluluwa. Dahil ang kaluluwa ng tao galing sa Diyos. Di po ba? Kapag nakikinig ka sa iyong kaluluwa, nakikinig ka na rin sa boses ng Diyos. At sabi ko po sa kanya, magdasal ka. Palagi kang magdasal. At unawain mo kung ano ang pananalangin at pagdarasal. Ang tunay na pagdarasal ay hindi lang yung sinasabi mo, yung mga na-memorize mong panalangin, dasal. Hindi. Kalahati lang yon ng pananalangin. Dahil ang pagdarasal din ay pakikinig sa boses ng Diyos. Ang problema po kasi nitong tao, para bang nagmamaneho siya sa buhay, pero wala siyang patutunguhan. Wala siyang pupuntahan. Di po ba? At ano po mangyayari kapag nagmamaneho ka, nagdadrive ka, paikot-ikot ka lang, hindi mo alam ang iyong destinasyon, hindi mo alam kung saan ka pupunta, ano mangyayari po sa sasakyan? Yan po ay mag-overheat. Yan po ay masisira. Kauubusan ka ng gasolina, magbre-breakdown ang iyong sasakyan. Di po ba? Yan ang karanasan ng napakaraming tao sa atin. Tayong mga nabubuhay dito sa mundo, minsan hindi natin alam bakit ba tayo nagigising, bakit ba tayo nabubuhay. Ang kasabihan nga po, may dalawang napakahalagang araw po sa buhay ng isang tao. There are two very important days in our life. Ang unang mahalagang araw po ay yung araw ng iyong pagsilang, your birthday. Pero yung pangalawang mahalagang araw sa buhay mo ay yung malaman mo bakit ka ba sinilang? Bakit ka ba nabubuhay? The second important day in your life, after your birthday, is the day you know, you discover why you are alive. Pahalaga po na malaman natin ang kahulugan ng ating buhay. Kasi diyan mo ihuhulog ang lakas mo Kapag hindi mo alam ang kahulugan ng buhay mo, kapatid, talagang mawawala ka, mapapagod ka, susuko ka. At walang ibang makakapagbigay ng kahulugan ng iyong buhay kung hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos ang gumawa sa ating buhay. Di po ba? You can create meaning in your life. And yet it is not you who created this life. Tanging ang Diyos lang, ang manufacturer po natin, our Creator. Siyang makakapagsabi sa iyo para saan ang buhay na ito. Kaya nga, bumalik ka sa Kanya, kausapin mo siya, pakinggan mo siya. Aminin natin, marami sa atin, hindi natin pinapahawak ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Pinapabayaan natin madalas ang ating isip at puso na magmaneho sa ating buhay. Pero kapatid, unawain niyo po, ang isip mo, ang puso mo, hindi naman palaging tama yan. Amen?
Hindi naman perpekto at ganap ang iyong isip at puso. Yan ay limitado. Kaya nga, hindi nakakapagtaka, napakarami sa atin malungkot, nawawala ng pag-asa. Only God can give you hope. Only God can give you a clear direction. Kung ipapahawak mo ang iyong buhay sa Diyos, magkakaroon ka ng mabuting layunin sa iyong buhay. At kapag malinaw na ang kahulugan ng buhay mo, kapatid, itong iyong mararanasan. Kahit mapagod ka, hindi ka susuko. Kahit na mahirapan ka, magpapatuloy ka pa rin. Kahit na masaktan ka, lalaban at lalaban ka pa rin hanggang makamtan mo ang pinapangarap ng Diyos para sa iyo. Kapatid, para hindi ka mawala, para hindi ka magsawa, ipahawak mo ang iyong buhay ngayon sa Diyos. Our life can only be transformed through the right hands. Kanino mo pinapahawak ngayon ang iyong buhay? Sarili mo lang? Pinapabayaan mo na lang? Nandiyan ang Diyos naghihintay sa iyo. Kapatid, tanging sa kamay lang ng Diyos, dito gaganda at magiging mas makabuluhan ang ating buhay. Kung ipapahawak mo ngayon ang iyong buhay sa Kanya, ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa at kalayaan, makikita mo mamamangha ka sa mga milagro at himala na pwedeng gawin ng Diyos sa iyo. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesucristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, bangkitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang Panginoon. Narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. In your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawa sa amin dumalisay, upang ito ay naging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatanasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aming bigay. Ang anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaan, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabangan, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Minsan, meron po mga nagme-message sa akin, tatanong, Father, ano pang kabuluhan ng aking buhay? Ngayon nalaman ko na may iba palang aking mister. Meron pong isa nag-message din sa akin, Father, may kahulugan pa ba ang buhay ko? Ngayong ako'y nakaratay na lang sa kama, may sakit, hindi gumagaling. Meron din po mga iba nagsisik ng advice sa akin kung anong kanilang gagawin. Hindi nila alam kung paano sila mag-uumpisa dahil sila ay nasugal, naubos ang kanilang mga inipon at nagkabaon-baon pa sa utang dahil po sa online gambling. Sila po ay natetempt na magpakamatay. And I respond to that by saying that the meaning of our life does not depend on our situation. But the meaning of our life always depend on God. Kahit ano pang iyong nararamdaman, kahit ano pa ang iyong kalagayan, wala dyan ang kahulugan ng iyong buhay. Di ibig sabihin, pag ikaw ay naghihirap, palagi ka na lang mahirap. Di ibig sabihin, pag ikaw ay nalulungkot, may sakit, palagi ka na lang malungkot at may sakit. Makikita natin, matutuklasan ang kahulugan ng ating buhay, ang ating tadhana palagi sa Diyos dahil siya ang may gawa sa atin. So there is a meaning in our life despite of our pains, our problems, our challenges. Because we have a God who created us. Kaya nga, tigilan niyo po, tinitignan yung mga problema niyo,
tumingin kayo, bumalik kayo ng tingin, pagmasdan nyo, tuon yung inyong sarili sa Diyos. Buksan nyo muli ang inyong mga tenga sa pamamagitan ng pananalangin. Tanong nyo araw-araw, what is my purpose? What is the reason for my being? Pagkatapos siya pong magpasalamat na kayo ay binuhay ng Panginoon, tanong nyo, Lord, anong kailangan kong gawin ngayon? Ako po palagi kong tinatanong yan bago man ako gumawa ng homilya. Panginoon, ano bang mensahe mo para sa iyong bayan? Dahil alam ko po, ang kahulugan ng aking buhay ay maging bibig ng Panginoon para sa kanyang bayan. Alam ko po na binuhay ako muli ng Panginoon para maging kamay ng Panginoon para ipagkaloob ang kanyang katawan at dugo sa kanyang bayan. So, do not just live through life, but live through life with meaning. Do not just go through life, but go through life with meaning, and then you will become more joyful, you'll become more strong, you'll become more peaceful in your life. Yan po yung assignment nyo ngayon. Pagkatapos nyo, pasalamat sa Diyos, tanongin nyo, Panginoon, para saan pa ang buhay kong ito? Para saan pa ang lakas na pinagkaloob mo sa akin? Dahil kung wala nang kahulugan ng buhay mo, hindi ka naman bibigyan ng panibagong buhay ng Diyos. Di po ba? Pero kung ikaw ay humihinga, may pinapagawa pa rin ang Diyos sa iyo. Dasal ka, hingi mo yan sa Diyos, makakatanggap ka ng sagot mula sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.